Pahina 161 sobra-sobra. Nang marinig ang boses na ito, nanlamig ang mukha ni Kay, agad niyang itinaas ang kanyang mga mata sa harapan, hindi niya napigil ang sabihin ng may kagalakan, Nico, nandito ka. Orihinal na ibinaba ni Sally ang kanyang ulo, nakatingin lamang sa bar sa mesa, para sa ilang mga tao na paulit-ulit na pumupunta upang manggulo, hindi niya inistorbo ang lahat. Gayunpaman, nang ang pamilyar na boses na iyon ay tumunog, ang kanyang maislan na katawan ay hindi maiwasang manginig ng malumanay, at isang pares ng taglagas na tubig na magagandang mata ang tumangala at tumingin sa harapan. Ang tumalon sa mga mata ay ang matigas na linya ng madamdaming mukha, mukhang lalaki at gwapo, na nagniningning sa ilalim ng makulay na sinag ng liwanag sa bar, ngunit nagpapalabas ng kakaibang alindog ng lalaki. Sa pagkakataong iyon, parang nahuhumaling si Sally, at hindi kumikislap ang kanyang mga mata. Narinig ng dalawang lalaki ang walang pakialam ngunit malakas na boses mula sa kanilang likuran, na nagpatigil sa kanilang mga mukha, at pagkatapos ay nagalit sila, dahil ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang simpleng pagpapatalsik para sa kanila, ngunit isang uri ng kamangmangan at kahihiyan. Agad namang lumingon ang dalawang lalaki, at sabay na nakapatong ang dalawang kamay sa magkabilang balikat nila. Lumingon ang dalawang lalaki at sinalubong sila ng mabituing tingin ni Nico, kalmado at walang pakialam, tulad ng hindi maarak na malamig na pool, kung saan nakaramdam sila ng lamig. Ikaw, ano ka? Tanong ng isang lalaki, mabangis ang tono at malungkot ang mukha. Naramdaman ng dalawang lalaki na biglang lumubog ang kanilang mga balikat, at isang malaking puwersa ang nalipat mula sa mga palad ng kanilang mga balikat, tulad ng isang malaking bundok na biglang dumaikit sa kanilang mga balikat. Tatalikod ka ba o mag-isa kang lalakad pabalik? Ang mukha ni Nico ay lumubog, at ang isang pahiwatig ng pagkainip ay nagsimulang lumitaw sa malalim, mabituing kalangitan na titig. Ang dalawang lalaki ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin, at kahit papaano, nakaharap si Nico sa harap nila, naramdaman nilang kaharap nila ang isang behemoth sa pangkalahatan, talagang hinayaan silang magkaroon ng isang uri ng palpitations para sa pakiramdam, likas na nakakaramdam ng takot. Ako, alis na tayo. Hindi napigil ang magsalita ng isa sa mga lalaki. Binitawan ni Nico ang kamay niya at sinabing, umalis ka na rito. Kung may susunod pa, gumapang at gamulong. Nais ng dalawang lalaki na tumugon ng ilang salita upang iligtas ang eksena, ngunit sa sandaling matamaan nila ang malakaw na titig ni Nico, hindi nila maiwasang manginig at nagmamadaling umalis. Naglakad si Nico papunta sa harap ng card table, tumingin kay Sally, kay Stella at sa mga babae, ngumiti at sinabing, ang ganda talaga ng tatlong dilag, kailan ka pa nag-iinuman dito? Umalis kami sa Bohemia Villa pagkatapos mo, at dumiretso dito para uminom. Sabi ni Kay. Natigilan si Nico at sinabi niya, iyan ay hindi bababa sa 4 o 5 oras, magkano na ba ang nainom ninyo? Ewan ko ba, ang daming umiinom eh. Hindi mo ba nakikitang lasing na lasing si Sally? Sabi ni Kay. Si Sally ay bumalik sa kanyang katinoan, nagngangalit siya at sinabing, ako, hindi ako lasing, habang nagsasalita siya, hindi pa rin maiwasan ng isang pares ng magagandang mata na tumingin kay Nico. Sa oras na ito, dinala na ng barman ang mga inumin, at ang order ay para kay Remy Martin Louis XIII. Louis XIII ay tinatawag na ang hari ng mga espirito, sa pangkalahatan sa bar na uminom ng alak na ito, kailangan mong uminom kasama. Si Nico, gayunpaman, ay hindi sumabit, diretsyong nagbuhos ng kalahating baso, dinampot ang baso at nakangiting sinabing, speaking of which, I'm sorry for the banquet tonight, because of my presence, that's why I dragged you guys sa ito. Kaya, itong baso ng alak, ay toast ko muna kayo. Dahil doon, tumagilid ang lalamunan ni Nico at sabay-sabay na ininom ang kalahating baso ng alak. Ang kakaibang malambing at malakas ni Louis XIII ay umabot sa maliit na lalamunan, ang pakiramdam ay parang apoy mula sa lalamunan diretso sa maliit na tiyan, para kay Nico, ito ay talagang napakalamig. Mabuti, ang alak na ito ay tunay, hindi peke. Natatawang sabi ni Nico. Sa pangkalahatan, ang dayuhang alak sa mga bar at nightclub ay karaniwang peke, ngunit ang dayuhang alak sa bar na ito ang tunay na deal. True or false hindi makatakas sa panlasa ni Nico, tinikman niya ito para matikman. Mr. Magnus, huwag mong sisihin ang iyong sarili, ang ganoong klaseng party ay nakakatamad sabihin, hindi gaanong kasiya siya kaysa sa pag-inom sa isang bar kasama ang ilang matalik na kaibigan. Nakangiting itinaas ni Stella ang kanyang baso at sinabing, Mr. Magnus, maaari ba kitang bigyan ng toast?
Sa pagitan, bahagyang tumayo si Stella, ngunit ang katawan ay nakasandal, ang piraso ng sobrang puno at bilugan na presensya pababa sa harap ng masikip na damit na nakabitin, na parang ang sanga ay umuugoy ng dalawang malaking peach, ang ilan ay gustong pumutok ang mga damit. Na visual shock pakiramdam, ay simpleng hindi mailalarawan. Pakiramdam ni Nico ay medyo sumakit ang ulo sa unang tingin. Gayunpaman, siya din tila kalmado at nakolekta, ngunit di nadama sindek sa kanyang puso, nakita mature, ngunit maaaring maging mature na lasa na ito sa tulad ng isang buong interpretasyon, ito ay talagang ang unang pagkakataon upang makita. Para sa kapakanan ng kaunti, ang inumin na ito ay dapat na lasing. Stella, welcome ka dito, cheers. Ngumiti si Nico at dinampot din ang baso niya at sabay inom. Ako, gusto kitang i-toast ng 3 beses. Kakatapos lang ni Nico ng baso ng alak, katapat na nakaupo si Sally malamig na sabi. Hindi napigilan ni Nico na tumawa ng mapait at sinabing, Miss Martino, pinatawag mo ako, hindi naman conspiracy trap, di ba? Salit-salit para lasingin ako. Huwag mo munang unahin ang sarili mo. Sinong gustong magpalasing sa'yo, di ba? Naisip ko lang na maganda na may lalaking naruroon sa ganoong okasyon. Sabi ni Kay na walang magandang katatawanan. Kinagat ni Sally ang pang-ibabang labi na may subo ng malakristal na shellfish ng ngipin at tinitigan si Nico sa pagitan ng magagandang mata nito habang sinasabi, hindi mo na kailangang inumin ito, toast ko ito sa iyo. Salamat. Bahagyang natahimik si Nico, naunawaan niya ang kahulugan ng mga salita ni Sally, salamat sa proteksyon ng kanyang sakripisyo hanggang sa rainforest na iyon sa simula. Nagsalin si Sally ng isang baso ng alak, kinuha ito at ininom. Nang malapit na siyang uminom ng pangalawang inumin, sinabi ni Nico, Mr. Tom, sabi ni Miss Martino medyo marami ka na. Mas mabuting bawasan mo ang pag-inom mo. Marahang nanginginig ang kamay ni Sally, nakaramdam na lang ng kirot sa puso niya nang walang dahilan. Mr. Tom. Ganito pala kagalang at hilaw na address hindi kaya, noong una sa maulang kagubatan 2 araw at 3 gabi ng buhay at kamatayan na magkasama ay wala siyang pakialam. Si Sally, gayunpaman, ay pilit na ngumiti habang sinabing, okay lang, hindi naman talaga ako lasing, nakakainom pa ako. Dahil doon, uminom ng pangalawang inumin si Sally. Nagsalin siya ng isa pang baso ng alak, at dali-dali siyang pinigilan ni Kay, at sinabing, Sally, anong nangyayari sa iyo? Marami kang nainom ngayong gabi, kaya dahan-dahan kang uminom, hindi ka na makakatiis sa pag-inom ng ganoon kabilis. Okay lang talaga ako, nag-enjoy talaga ako ngayong gabi. Ngumiti si Sally, at sa kabila ng pagtutol ni Kay, dinampot niya ang baso ng alak at muling ininom. Matapos inumin ang 3 baso ng alak na ito, nakaramdam si Sally ng kaunting sakit sa kanyang sikmura, at siya ay nanuyo. Nagmamadaling sabi ni Kay matapos itong makita, Sally, ano bang nangyayari sa'yo? Tara, ihatid muna kita sa banyo. Naramdaman na lang ni Sally ang isang flip-flop sa pagitan ng maliit na bahagi ng kanyang tiyan, lalo na sa hindi komportable, tumango siya at sinabing, well, excuse me, pupunta ako sa banyo. Binuhat agad ni Kay si Sally at naglakad papunta sa direksyon ng banyo. Pahina 162, isang lalaking may kwento. Naglabas si Nico ng isang pakete ng sigarilyo, kumuha ng isa at sinindihan. Bigyan mo rin ako ng isa. Ang boses ni Stella ay dumating na may boses na may hindi mailarawang mapang-akit na pang-aakit, sobrang masigla. Naninigarilyo din si Stella. Ngumiti si Nico at inabot ang isang sigarilyo. Paminsan-minsan. Minsan naninigarilyo ako ng mag-asawa kapag umiinom ako. Ngumiti si Stella, kinuha ang sigarilyo at saka sinindihan. Usok at ambon, Stella na labis na kaakit-akit Jade mukha nakatago sa loob, kung nakatago, ang kanyang invisible ibinubugaw walang katapusang mature lasa ng sexy katawan sa liwanag ng pagmuni-muni, ngunit dinabighani mga tao, para sa mga baliw. Mister. Masyadong mahiyain ang kinikilos ni Magnus. Napatingin si Stella kay Nico at biglang sinabi. Tumawa si Nico at sinabing, ano ang ibig sabihin ni Stella? Inilagay ni Stella ang sigarilyo sa pagitan ng nag-aalab na mapupulang labi at huminga ng malalim, sinabi, maraming taon ko nang kilala si Sally, hindi pa siya naging abnormal gaya ngayong gabi. Sinabi niya na kilala niya si Mr. Magnus sa ballroom kanina, ngunit tinanggihan ito ni Mr. Magnus. Dapat ay may ilang dahilan para dito, tama ba? Siyempre, hindi ako curious dito. Kaya lang kapag nakikita kong ganito si Sally, medyo nalulungkot ako.
Uminom siya ng maraming alak para sa iyo ngayong gabi, at pagkatapos mong lumapit ay uminom pa siya ng 3 magkasunod na baso, at wala kang pakialam. Phew! Isang buga ng usok ang bumuga mula sa bibig ni Nico habang nakangiti at sinabing, Stella, inaabangan ng mga tao, di ba? Sa tingin ko maiintindihan din niya iyon. Sana nga. Tumango si Stella, ang mga matang iyon na may kaunting pahiwatig ng alindog ay tumingin kay Nico at ngumiti, nakikita ko na si Mr. Magnus ay isang lalaking maraming kwento. Mga kwento. Tama ka, makulit at pilyo ka na simula bata ka at tumabi sa pader ng balo, mga ganyan. Natatawang sabi ni Nico. Ha 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 ha. Hindi napigilan ni Stella na ngumiti at tumawa, at sa huli ay nakangiting sinabi, Mr. Nakakatawa pa rin si Magnus. Noong bata ka, marunong ka nang umakyat sa pader ng balo. At ngayon mas maganda pa. Ahem, kamangmangan ng kabataan, ngayon ako ay isang disenteng tao. Sabi ni Nico na may diretsong mukha. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang mapatitig kay Stella. Halika, isang top-notch mature na babae na napakalayang nakangiti at namumulaklak, anong nakamamanghang eksena iyon. Sa mundong ito, napakakaunting mga lalaki ang maaaring harapin si Stella tulad ng isang jade na kaakit-akit na mga mature na babae na ngumiti sa pagitan ng malalaking alon ng pag-ikot at hindi nagbabago ng kulay, ngunit gagawin ni Nico, maaari niyang hawakan ang isang uri ng pagpapahalaga sa panunood ng bola, ngunit upang sabihin na walang ideya, sa ngayon ay talagang hindi. Si Nico ay hindi masyadong matanda, ngunit talagang nakikitungo sa lahat ng uri ng mga babae, sabihin na nating mga babaeng especially iya. Ang ganitong uri ng babae ay talagang makapangyarihan, may magandang kagandahan not to mention, lahat ng aspeto ng paraan ay napakataas, sapat na upang maglaro ng lalaki. Sa paligid. Kaya, ang mundong ito upang sabihin na may mga kababaihan sa pamamagitan lamang ng kagandahan ay magagawang lupigin siya, iyon ay ganap na isang bangungot. Nakikita niyang hindi simple si Stella, with his powers of observation and feeling, he felt that Stella has a mysterious veil. As for the mystery behind this mysterious veil is mysterious, he didn't want to know. Kung minsan, ang pag-usisa ay hindi lamang papatay sa pusa, ngunit papatay din ng mga tao. Matapos ang isang sigarilyo, nagulat si Stella at sinabing, ha? Bakit hindi pa bumabalik sina Sally at ang mga babae? Naisip din iyon ni Nico, at sinabing, tingnan ko ito. Mabuti pang maupo ka. Tumayo si Stella at nakangiting sinabi, pupunta lang ako. Huwag mong kakalimutan, palikuran ng mga babae yan, hindi ba pwedeng malaking lalaki ka at kusa kang pumasok? Tumawa ng pipi si Nico at sinabing, tama ang paalala ni Stella sa akin, nakalimutan ko ito saglit. Pagkatapos ay guguluhin ko si Stella para tingnan ito. Naglakad si Stella patungo sa harapan, ang umuugong na tindig, mature na alindog, at agad na naakit ang maiinit at matakon na mga mata ng hindi mabilang na mga lalaki sa bar. Tumawa ng mapait si Nico, nakikinig sa ibig sabihin ni Stella, ngayong gabi Sally kaya abnormal na dahilan ay dahil sa sarili niya. Hindi niya nais na sadyang hindi makilala si Sally, ngunit talagang hindi nararapat para sa isang okasyon tulad ng Buena Villa. Hindi niya alam kung bakit may nagpadala si Night Shadow kay Sally, at tiyak na may dahilan iyon. Nang i-cross-examining niya si Mr. Wetmore ngayong gabi, inihayag ni Mr. Wetmore na ang The Howard family sa Oxhire at ang pamilyang Chen ay nilayo na magsanib puwersa laban sa Herthom Group, na nagsasabi na ang Herthom Group ay bumubuo ng isang malawak na proyekto sa negosyo. Iniisip niya kung may kinalaman ba sa business project na ito ang pagiging target ni Sally ng Night Shadow. Sa pagkakataong ito, mula nang makilala niya si Sally sa Oxhire, sinadya rin niyang kunin ang pagkakataon na maunawaan ang isang bagay, karapat-dapat sa Night Shadow ang ganoong malakihang operasyon ay dapat na napaka-ordinaryo, mula sa posisyon ni Nico, gagawin niya ang lahat para tumigil. Sa pag-iisip niya, napagtanto ni Nico na kanina pa pala hinahanap ni Stella sina Sally at kaya't hindi na niya nakitang bumalik. Napakunot naman ang noo ni Nico at naisip niya na hindi naman nasusuka si Sally sa kainuman, di ba? Kung hindi, ang isang banyo ay hindi magtatagal upang bumalik. Inilabas ni Nico ang sigarilyo sa kanyang kamay at tumayo, handang tumungo sa banyo upang tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nang tumayo si Nico, isang upuan sa baraha sa kanang bahagi, may ilang lalaki din na sinundan ng pagtayo, umalis sila sa upuan, isang pares ng mga mata ang hindi mabait na tumitig kay Nico, mukhang walang pakialam sa sukdulan, ang paglabas ng isang sinag ng puot. Naramdaman ito ni Nico, at sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang mga lalaki na papalapit sa kanya.
Ang kanyang mukha ay agad na nagpakita ng isang touch ng eccentricity, talagang dapat na ang kasabihan, kung saan may mga tao ay may mga ilog at lawa, at kung saan may mga ilog at lawa ay may alitan. Natural, hindi inilagay ni Nico ang mga taong ito sa kanyang paningin. Tinawag niya ang isang waiter at nagtanong ng direksyon patungo sa restroom bago nagsimulang maglakad. Nilakad lang ng hindi 2 hakbang, ang kanang bahagi ng 5 lalaki ay tumayo agad na pinalibutan, ang daan ni Nico para tuluyang hamarang. Isang bagay. Sinulyapan sila ni Nico at nagtanong sa walang pakialam na tono. Ang kaibigan na ito ay nasa linya ng trabaho. Balita ko sinabi mo lang sa dalawa nating kapatid na magwala. Malaki ang bibig nito. Isang lalaking nasa gitna na may ahit na ulo at may peklat na mukha, mukhang mabangis at hindi pangkaraniwan, ang nagbuka ng kanyang bibig at nagsabi. Kaya ang 2 lalaki na iyon ngayon ay iyong mga kapatid, hindi nakakagulat. Ito ay pupunta upang makabalik sa field. Nagsalita si Nico, pagkatapos ay sinabi, wala ako sa mood makipaglaro sa inyo ngayon. Hahanapin ko muna ang mga kaibigan ko, kaya umalis ka sa daan at lumayo ka. Ang laking bibig. Ngumisi ang kalbong lalaki, saka sinabi sa mapaglarong tono, sa mga kaibigan mo. Pinag-uusapan niyo ba ang 3 dilag? Kinuha na sila ni Jan, ito ang blessing nila, ang daming babae ang gustong tingnan ni Jan pero hindi makamalamos. Hindi mo kailangang tingnan ang iyong sarili, ano ang iyong mga kwalifikasyon para makasama ang mga babae ni Jan. Sa palagay ko, ikaw ang dapat mawala. Ibig mong sabihin ginawa mo to sa kaibigan ko. Damn it. Ang mga mata ni Nico ay lumubog, ang mga mata ay nakabukas at nakapikit, isang kahangahangang hangarin sa pagpatay ay nag-alab, mula sa kanyang katawan ay kumalat ang isang malalim na aura ng takot tulad ng isang kalaliman tulad ng isang bilangguan, tulad ng isang demonyo sa kailaliman ng impyerno ay nagising, nagsimulang ipakita ang madugong kahindek-hindek na bahagi. Pahina 163 labanan hanggang sa wakas. Nag-iba ang aura ni Nico, nag-iba ang 5 lalaking pinamumunuan ng mukha ng kalbo, kung dati ay nag-iisa si Nico sa kanilang mga mata bilang isang masunuring tupang kakatayin, ngayon ay dinadala ni Nico sa kanila ang pakiramdam ng isang prehistoric beast na muling nabubuhay. Magsama-sama kayo at ibaba ninyo siya. Napagtanto ng kalbo na may mali at agad na sumigaw. Whoosh! Sa gilid, biglang tumakas ang isang lalaki, bitbit ang isang walang laman na bote sa kanang kamay, at itinulak ito ng diretso sa ulo ni Nico. Ang sorpresang pag-atake ng lalaking ito ay nahuli sa mga tao na hindi nakabantay, mabilis, at lubhang walang awa, ay isang walang awa na karakter. Gayunpaman, nang ibinaba niya ang bote ng beer sa kanyang kamay, talagang walang laman ito. This made his face stunned. A trace of confusion in his eyes, ngayon lang ay may malaking buhay na tao sa harap niya, paano sa isang kisap mata ay nawala. Nang bumalik sa katinoan ang lalaki, huli na ang lahat. Nipatigilid si Nico sa isang punto, ang kanang kamay niya ay inabot at hinawakan ang kanyang palso, na sinundan ng isang siko gamit ang kanyang kaliwang kamay na tumawid patungo sa kanyang lalamunan. Bang! Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw, Nico itong siko sa lalamunan ng lalaki, kusa pa rin niyang inireserba ang puwersa, kung hindi ay tuluyang mabali ng buong puwersa ng siko ang lalamunan ng lalaki. Wala nang oras ang lalaki para umungol habang siya ay lumipad palabas, at ang kanang kamay ni Nico ay paatras na inagaw ang bote ng beer. Nagkataong sumugod din ang isang lalaki sa harap niya, si Nico ay humakbang ng isang malaking hakbang, ang kanyang mga paa ay pasuray-suray, iniiwasan ang kamao ng kabilang partido, at pagkatapos ay ang bote ng beer sa kanyang kamay ay marahas na binasag sa ulo ng kabilang partido. Bang! Agad na pumutok ang bote ng beer sa kanyang kamay, isang spout na lang ang naiwan sa kanyang kamay. Nabalian at duguan ang ulo ng lalaki, at diretsyong bumagsak sa lupa, nawalan ng malay. Nguso! Isang matalim na tunog ng kaluskos ang dumaan sa kaliwang bahagi ng direksyon, isang lalaking mabangis ang mukha na may hawak na punyal, diretsyong tumutusok kay Nico. Phew! Si Nico ay hindi umiwas, ang kanyang kanang binti ay nagwales, nag-scrape up ng isang malupit, walang kap-ares na hangin sa binti, tulad ng isang palakol, na tinatangay ang braso ng lalaki na may hawak na espada. Kachaw! Ang punyal na nasa kamay ng lalaki ay hindi pa tumutusok para pumatay, ang binti ni Nico ang unang nagwales sa kanyang braso, agad na narinig ang tunog ng pagkabali ng braso, isang nakakadurog na hiyaw ang agad na umalingaw-ngaw at
Bumagsak ang paa na ito, pumitik paatras ang katawan ni Nico, iniiwasan ang kanang bahagi ng lunging figure, si Nico muli patungo sa harap ng isang gitling, ang kamay na kalahati lang ng bibig ng bote ng beer ay walang awang nakasuksok sa maliit na tiyan ng lalaki. Sinukat din si Nico, hindi sa punto ng pagpatay sa kabilang panig, ngunit sapat na upang turuan sila ng isang leksyon sa dugo. Umuungol. Ang nag-iisang kalbong lalaki na natitira sa parang ay nagpakawala ng marahas na dagindong at unang umindayog ng bangkito sa direksyon ni Nico at binasag ito. Matapos itong iwasan ni Nico, ang kalbo na lalaki ay sumugod sa kanya na parang tigre, hawak ang isang matalim na talon at mabangis na dinala ito diretso sa dibdib ni Nico. Ang kanang kamay ni Nico ay diretsyong kinuha at lumabas sa Dragon Shade Tackle, sa walang laman na kamay papunta sa White Blade Technique. Ang buong kanang kamay ay kasing talino ng ahas, iniiwasan ang talon sa kamay ng kalbo, na sinundan ng backhand. Kapit, mahigpit na kumapit ang kanang palso ng kalbo. Nanlamig ang mukha ng kalbo, lumaban siya sa pag-atres, ngunit ang kamay na humawak sa kanyang palso ay parang pang-ipit na bakal, kahit anong puwersa ang ipasok niya ay wala itong nagawa. Sabi ko hindi talaga kayo marunong mabuhay. Dumating ang nagyayelong boses ni Nico, pagkatapos ay mabangis ang kanyang kanang kamay, sa lakas ng pagkabasag, click na tunog, ang palso ng kalbo ay nabali ng husto. Bago pa makaungol ang kalbong lalaki, ang kanang kamay ni Nico ay pumutok sa kanyang lalamunan at binuhat siya, na binangga siya patungo sa isang side table. Hindi binitawan ni Nico, pinipigilan niya ang lalamunan ng kalbo, buong bagsak, nadudurog ang laman at dugo ng kalbo, dugo ang buong mukha, pati ang katawan sa huli kung ilang buto ang nabali, imposibleng kalkulahin. Ang away dito ay nagdulot ng kaguluhan sa bar, na nagdulot ng matinding hiyawan, at maraming tao sa bar ang tumatakas palabas, ngunit ang iba ay nananatili upang manood ng aksyon. Naalarma rin ang mga security guard ng bar at nagmadaling lumapit kay Nico na kinaladkad pasulong ang kalbong lalaki na parang patay na aso. Ano? Anong nangyayari dito? Ibaba mo ang lalaki. How dare you make trouble here? Ayaw mo bang mabuhay? Nagsalita ang mga security guard na sumugod. Hindi ito pinansin ni Nico at naglakad hanggang sa direksyon ng banyo. Mga banyo. Pagpunta ni Sally sa banyo, saglit niyang pinigilan ang kanyang suka. Ngunit pagkatapos ng pagsusuka, mas gumaan ang pakiramdam ko. Tinulungan siya ni Kay na makaalis sa handang bumalik sa mesa ng card, ngunit nakita niyang pinalibutan sila ng ilang lalaki, hindi sila pinapayagang pumunta, at kinailangan silang pumunta sa isang wine table para maupo. Sila ay likas na nag-aatubili, ang kanilang mga puso ay nakakaramdam ng labis na pagkasuklam. Ngunit ang mga lalaking ito ay walang humpay, hindi hinayaan ang daan, deadbeat, nagtakda ng malinaw na paninindigan na hindi sila titigil hanggat hindi sila sama-sama sa kanila. Lumapit si Stella sa likod, ginawa pa rin itong mga ito ang ginawa ko, ang pagbabago lang ay hinarang nila si Stella kasama nila. Sabi ko, reasonable ka ba? Umalis ka sa dinadaanan ko. Wala akong pusong makipagbiruan sa'yo. Sabi ni Kay sa galit na boses. Beauty, huwag kang magalit. Ginantimpalaan ka ni Jan ng mukha para hayaan kang pumunta at magkakilala, ito ay para bigyan ka ng mukha ah. Oo. Beauty, sobrang ganda mo talaga kapag galit ka. Ano ang pangalan ng kagandahan? Maaari ka bang mag-iwan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Sa hinaharap kapag pumunta ka dito para uminom, iulat ang aming pangalan, libre ito. Ang ilang mga ifit na lalaki ay nagsalita, at ang kanilang mga salita ay lubhang nakakapukaw. Magiging rogue ba kayo? Mayroon pa bang batas ng hari? Nagalit din si Sally. Batas ng hari. Dito, si Jan ang batas ng hari. Sabi ng isang punk sabay tawa. Kumunat ang noo ni Stella, bumakas ang lamig sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, may nag-aaway na boses. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit mo hinaharang ang tatlong magagandang babae? Ang mga salita ay nahulog lamang, ay upang makita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng mabulaklak na kamisete ay dumating, siya ay makinis na damit na matigas, maingat na sinukle ang buhok, ngunit isang mahabang mukha ay hindi komplementaryo, isang pares ng maliliit na mata at pagkatapos ay tumingin kay Sally ang kanilang oras. Malinaw na nagbubunyag ng nakatagong mainit na intensyon. Jan! Jan, andito ka na pala. Iniimbitahan namin ang tatlong magagandang babae na ito para sa isang inumin upang makilala. Nakita ng mga lalaking hamarang kay Sally at sa mga babae ang mga bisita at isa-isa nilang sinabi sa magalang na tono.
Ang lalaking nakabulaklak na sando ay eksakto kung ano ang tawag nila dyan, tunay na pangalan dyan, may isang dosina sa ilalim ng kanyang mga kamay, walang pumunta sa bar na ito upang manghuli ng sex, ngayong gabi ay nakita si Sally at silang tatlo, siya ay namangha, hindi mahalaga. Paano rin gustong makilala ang ilan? Ilang beses niyang pinapunta ang kanyang mga anak sa card table ni Sally para imbitahan sila, ngunit lahat sila ay may negatibong resulta. The last time, met Nico came, Nico to his two minions is not polite, straight to tell them to get out. Naiinis na umalis ang dalawang binata at ibinalita ang bagay kay Jan. Likas na galit si Jan, sa kanyang palagay, teritoryo niya ito, hindi simpleng bagay ang gusto niyang makilala ang isang babae. Ito ay hindi, habang sinasali at kay ay dumating sa banyo, pinapunte niya ang mga tao upang harangan. Sa kabilang banda, nagpadala ng dalawang kalbong lalaki para harangin si Nico. Tinatawag niya itong two-pronged approach. Tulad ninyo, hindi nyo pa rin tinatakot ang mga tao. Lumapit si Jan na may malamig na mukha, mahigpit na saway, saka bumaling ang tingin kay Sally at sa mga babae, nakangiti at sinabing, tatlong dilag, pasensya na talaga. Hindi ko alam kung natakot ka nila. Kung ginawa nila, hahayaan ko silang gumawa ng mga pagbabago sa iyo. Tumitig si Jan sa ilalim ng isang sulyap, naramdaman lamang ang pakiramdam ng inis, huminto ang paghinga. Hindi niya akalain na may ganito kagandang babae sa mundo, si Sally ay parang diyosa ng kagandahan, si Kay ay isang magandang sirena, at si Stella ay isang bihirang babae sa mundo. Kung ang sino man sa kanila ay maaaring magkaroon, kahit na ito ay isang maikling buhay ng 10 taon siya ay handa na. Hindi na kailangang gumawa ng mga pagbabago. Sabihin mo umalis na sila, aalis na tayo. Sabi ni Kay. Tumawa si Jan at sinabing, ako, Jan, same time bang gustong bilhan ng inumin ang tatlong dilag, mapapayat mo ba ang mukha mo? Habang kami ay nag-uusap, nagkaroon ng kaguluhan na nagmumula sa bar, kasama ang mga hiyawan, bagsak, at hiyawan, lahat ay dumaan sa isang batis. Matapos marinig ang mga boses na ito, bakas ng pangungutya ang mga mata ni Jan, na iniisip na sa sandaling ito ay sinimulan na nilang gawin ito, tama ba? Yung walang utang na loob, how dare he tell the people under my hand to get lost? Kung hindi kita matalo ngayong gabi, paano pa ako magkakaroon ng mukha na tumambay dito? Anong mali? Tanong ni Sally na nakakunot ang noo. Natigilan din si Kay sa sinabi niyang, ewan ko, hindi naman siguro away, di ba? Nasaan si Nico? Pero hanapin natin siya. Pero, ayaw pa rin magbigay ng daan ni Jan, nakangiting sabi niya, tatlo kayong hindi kailangan magpanik, walang mali. Maniwala ka sa akin, ang seguridad ng bar na ito ay napakaligtas. Magiging tahimik ang mga bagay sa ilang sandali. Hindi ka aalis sa daan, di ba? Biglang nagsalita si Stella, napatitig ang mga mata kay Jan, at mula sa kanyang katawan ay may lamig na nagmumula sa kanyang katawan na nagpapalpitate ng mga tao. Ang pahiwatig ng lamig na ito ay nagpagulat sa mukha ni Jan, at sa puwang na ito na ang lamig. Bang! Ang isang kung ano ay direktang bagsak sa ibabaw at ay smashing down sa harap ng Jan ilan sa kanila. Ipinikit ni Jan ang kanyang mga mata, ito ay isang taong nababalutan ng dugo, ang buong katawan ay malata, miserable, hindi alam kung ito ay patay o buhay. Si Jan pagkatapos ng isang sulyap, isang mukha ang biglang nagbago, na nagpapatawad sa taong itinapon sa laman at dugo, ngunit hindi pa rin niya matukoy na ang taong ito ay talagang ang pinakamabangis na mandirigma sa ilalim ng kanyang kamay kalbo. Pahina 164 ironically tacked. Ang mukha ni Jan sa sandaling iyon ay masasabing napakaganda. Hindi niya pinangarap na ang isa sa kanyang mabangis na general, si Baldhead, ay talagang napuno ng dugo sa sandaling ito habang ang isang patay na aso ay itinapon sa kanyang harapan. Anong panahon ngayon, na ang isang hooligan ay katulad pa rin noong 80s at 90s, para lang hamarang sa kalsada. Nang walang kamalayan sa pagsubaybay sa mga oras, kayong mga hooligan ay masyadong isang pagkabigo. Isang mapanuksong boses ang nanggaling sa karamihan, paglingon nila ay nakita nila si Nico na naglalakad na may dalang sigarilyo sa bibig, mukhang casual at tamad. The moment I saw Nico, biglang nanlamig ang mga pupils sa mata ni Jan, mukhang hindi makapaniwala, parang nakakita ng multo na buhay. Paano ito posible? Ang kalbong ulo ay hindi nagdala ng 4 na lalaki para harangin siya. Hindi ka ba makapaniwala na hindi mo ito mapipigilan? Nabugbog din ang kalbo sa ganitong itsura. Kaya gaano nakakatakot ang lalaking ito. Sa pagkakataong iyon, medyo namuti ang mukha ni Jan, na pagtanto niyang parang sipa siya sa bakal.
Nico? Ano? Anong nangyayari dito? Hindi napigilan ni Kay na magsalita nang makita ang kalbong lalaki sa lupa na puno ng dugo na diretsyong ibinato sa kanya ni Nico. Wala lang, may nag-iisip na kakaunti lang ang kapatid niya, feeling niya lawless siya. On the one, nagpadala ng mga tao para harangin ako, on the other hand, dumating to block you want to play hooligan. Ngunit siya ay malitungkol sa isang bagay, ang paglalaro ng hooliganism na ito upang maglaro sa ulo ng mga maling tao, kung gayon ang wakas ay maaaring maging lubhang miserable. Malamig na tumawa si Nico, at ang malamig niyang tingin ay napako kay Jan, at sinabi niya. Sa malamig na titig ni Nico, hindi napigilan ni Jan na, tumibok, sa kanyang puso, naramdaman lamang ang lamig mula sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit naisip niya ang kapangyarihan sa likod niya, ngunit matatag din, sinabi, itong kaibigan, anong ibig mong sabihin Jan? Ikaw yung tinatawag na Jan di ba? Hindi ba't sinabihan ka ng dalawang maliliit na kapatid mo na huwag kang lalapit at manggulo? O sa tingin mo ikaw ang amo dito at walang nang ahas na gumalaw? Ibinuko ni Nico ang kanyang bibig at naglakad patungo kay Jan. Sa mga gangster na nakapaligid kay Sally at sa mga babae, nandoon ang dalawa na itinaboy ni Nico, at sa pagkakataong iyon ay lahat sila ay may takot at takot sa kanilang mga mata nang makita nila si Nico. Kaibigan, baka may hindi pagkakaunawaan dito, hayaan mo akong dahan-daang magpaliwanag, nagmamadaling nagsalita si Jan, ngunit nang makitang lumalapit pa rin si Nico, binago niya ang kanyang mga salita at sinabing, alam mo ba kung anong uri ako ng tao? Ako ay, phew. Gayunpaman, kumikislap na si Nico at dumating at nagpasabog ng suntok sa mukha ni Jan. Si Jan ay may kaunting lakas, ngunit ang kanyang uri ng lakas ay may kaugnayan din sa gang sa kalye, na nakaharap kay Nico tulad ng Dragon Emperor, ang punto ng lakas ni Jan ay wala lang sa entablado. Ang suntok na ito, wala rin siyang paraan para makaiwas, at higit pa, walang paraan para maka-counterattack. Bang! Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw, si Jan ay siniko ang suntok at hampas na ito, ang buong tao ay lumipad palabas, bumagsak ng husto sa lupa, ang bibig at ilong ay may sariwang dugong bomb uvula. Natarante si Jan, napaungol siya ng malungkot, at mas nakakasakit ng pusong umungal, para saan ka pa nakatayo Jan? Tara, ibaba mo siya. Kung sino man ang makakapagpabagsak sa kanya, ako, gagantimpalaan kita ng 1,000,000 kahit 1,000,000 man lang. Ang ilang mga punk mismo ay mga mandirigma ni Jan, na nanunood ng kanilang boss na binugbog, at narinig na mayroong $1,000,000 na pabuya para sa pambubugbog kay Nico, lahat sila ay agad na namula-mula, lahat ay nagsisigawan at sumugod kay Nico. Ang ilan sa mga gangster ay diretsyong naglabas ng kanilang mga punyal at talam, kumikislap ang matutulis na mga gilid, diretsyong tumusok kay Nico. Ang ilan sa kanila ay casual na kumukuha ng ilang bote mula sa mga katabing upuan, sa kalapit na bangko, isang utak na binasag kay Nico. Mag-ingat ka. Nang makita ang sitwasyong ito, hindi napigilan ni Kay na mapasigaw. Ibinuko rin ni Sally ang kanyang bibig, ngunit hindi sumigaw, dahil alam niyang napakalakas ng kakayahan ni Nico, nang sa rainforest sa harap ng daan-daang armadong kalalakihan na napapalibutan ng putok, ay nailigtas siya ng ligtas, ang gayong makapangyarihang tao ay hindi kayang labanan ng mga gangster na ito. Oo naman, dumating ang mga punk na ito at sinimulan ni Nico ang kanyang counterattack, isang simple, matulin at hindi kapani-paniwalang brutal na counterattack. Bang! 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 Patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng isang kalabog at ang tanging makikita sa parang ay isang matipunong figure na parang dragon, nilalamon ang mga bundok na parang figure sa mabilis na paggalaw ng humigdad, ang mga sumugod sa gang ay hindi talaga makakaya. Makita ang silwete at walang anumang reaksyon, kahit na ang pagkakataong hampasin, ay natangay ng isa-isang bumagsak sa lupa. Ang matipunong parang dragon na ito ay natural na si Nico. Ang kanyang wandering counter-attacking footwork ay sobrang banayad, at lubhang praktikal, at ang attacking stance ay hindi gaanong kahanga-hanga, karaniwang ang pinakasimpleng basic na posisyon sa pagsuntok, sabihin nating tuwid, hook, swing, at iba pa. Ang mga ito ay napakasimple at hindi pangkaraniwan, kahit isang ordinaryong tao ay may kukumpara sa labas ng boxing momentum, kay Nico dito, ngunit may kapangyarihang gawing mahika ang pagkabulok, isang suntok, ang kapangyarihan ng kakaiba, dahil simple kaya brutal. Ah! Tuloy-tuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga alulong, walang sino man sa mga punk ang nakatiis sa puwersa ni Nico, suntok man o paa, at agad na bumagsak sa lupa matapos matamaan, mapagulong-gulong sa sakit o direktang himatayan.
Kaya, sa ilalim ng maangin na pag-atake ni Nico, sa ilang mga kisap mata, lahat ng mga punk na sumugod ay nasa lupa na parang mga patay na aso. Ang eksenang ito, hayaan ang larangan ng mga manunood na magmukhang natulala. Kasama ang mga security guard na sumugod, lahat sila ay natulala at natahimik na lamang, hindi na naglakas loob na sumulong para pigilan si Nico. Natural na kilala ng mga security guard na ito ang grupo ni Jan at alam nila na may malakas na puwersa si Jan sa likod nila bilang backstage, at hindi sila nangangahas na guluhin ang kalahati nito. Gayunpaman, pinalo ni Nico si Jan at silang lahat sa lupa, na magiging mas matigas at mabangis na buhay kaysa sa grupo ni Jan, hindi sila nang ahas na pigilan. Nakita niya ang mga kakayahan ni Nico, at nang may dumating mula sa Oxford University para manggulo, si Nico ang gumawa nito. Pero ngayong gabi, mas nakakaloka at mas madugong eksena ang kanyang nakita. Nico biglang sinira out sa proseso ng walang talo, unstoppable momentum ay talagang ipaalam sa kanya vaguely magkaroon ng isang uri ng dugo kumukulo para sa pakiramdam ng kaguluhan sa. Si Sally naman, mukhang mas kalmado ang mukha, lahat ng ito ay nasa kanyang inaasahan. Malalim ang mga mata ni Stella ngunit kaunting aura, pinagmamasdan ang mga welga ni Nico, na tila simple ngunit napakahusay na paraan upang hampasin, siya ay nagulat at namangha mula sa puso. Ilang beses na ba ang taong ito na dumaan sa isang labanan upang magawang pinuhin ang gayong mahusay at simpleng pag-atake sa pakikipaglaban? Para kay Nico, hindi pa tapos. Lumakad si Nico papunta kay Jan, na nanginginig, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, pumunta ako minsan sa bar, at gusto kong uminom ng masarap, pero sinira mo ang mood ko. Deserve mo talagang mamatay. Poof! Nanghina ang mga tuhod ni Jan at lumuhod, natakot at umiiyak para sa awa, kuya, mali mali talaga ako. Pakiusap, patawarin mo ako minsan, sa hinaharap, hindi na ako mangangahas muli. Mamaya. Wala nang mamaya. Malamig ang tono ni Nico, at bigla niyang kinuha ang isang bangko sa lupa at binasag iyon patungo sa isa sa mga braso ni Jan. Kachaw! Tunog iyon ng bali ng braso. Bago pa makasigaw si Jan, ang bangko na nasa kamay ni Nico ay nagbackhand at tumama sa katawan ni Jan, na tumangay sa kanyang mga paa at tumama sa pader sa kanyang harapan bago siya natamba. Kung patay man ito o buhay, walang pakialam si Nico. Pahina 165 kalahating lasing, kalahating gising. Naglakad si Nico papunta kay Sally at sa kanilang tatlo, nakipagkita sa isang pares ng magagandang mata, nagkibit-balikat siya, ibinuko ang dalawang kamay at sinabing, "Tara na, mukhang hindi na natin matutuloy ang pag-inom ngayong gabi." Siya, hindi naman sila masasaktan di ba? Tanong ni Kay habang nakatingin sa isa sa mga lalaking bumagsak sa lupa at hindi maiwasang magtanong. Ngumiti si Nico at sinabing, wala lang, superficial injury lang para sa kanila. Dahil doon, tumingin si Nico kay Sally at nagtanong, nasaan si Miss Tom? Nagkaroon ng sapat na inumin. Ako. Ayoko nang uminom, ibinuko ni Sally ang kanyang bibig, at habang nagsasalita siya, nanatili siyang nakatingin sa mga mata ni Nico, ang malalim at kalmadong titig na parang mabituing langit, na matagal nang nasa isip niya. Naramdaman na lang niya na napakasarap pa rin makatitig sa mga matang ito para magsalita sa buong buhay niya. Nasaan si Stella? Lumipat ang tingin ni Nico kay Stella. Nakangiting sabi ni Stella, I feel about right, too. Pagkatapos ay umalis na muna tayo rito. Tumango si Nico habang nauuna sa paglalakad at inakay ang tatlong magagandang babae sa paligid niya hanggang sa labas ng Club Jade. After the fight just now, has Nico that iron-blooded ruthless wrist, the bar in those security personnel one by one, no one dared to come forward to stop, makikita lang si Nico nitong walk out. Sa kanilang opinyon, ito ay tiyak na isang kataas-taasang mabangis na tao. Hindi man lang sila naglakas loob na makipagkulitin kay Jan at sa iba pa, so how dare they try to stop the fierce man who are beating Jan's group directly on the ground at this moment. Iniisip na ni Nico na umalis sa lalong madaling panahon, ngunit ang lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi maaaring mangyari sa plano. Nang lumabas siya ng bar kasama si Sally at ang iba pa, dumaan ang tunog ng mga sirena, kasunod ang pagsipol ng sasakyan ng pulis. Tila, may tumawag na ng pulis sa bar nang sumiklab ang sigalot sa bar. Pagkahinto ng sasakyan ng pulis, may mga pulis na may malamig na tingin na lumapit, ang unang malamig na tingin sa harapan, pagkatapos ay natigilan siya saglit, hindi napigil ang sabihin, Nico. Ikaw Nico.
Pinakinggan ni Nico ang boses ng ilang katangian, tiningnan niya itong pulis na lumapit, at may konting impresyon ang pumasok sa isip niya, sabi niya, Tate. Ikaw yan. Nasaan ang Detective Kane mo? Alam talaga nitong pulis na si Nico. Sa huling pagkakataong si Nico ay tanungin ni Taylor sa himpilan ng pulisya, ang pulis na ito ang kumukuha ng mga pahayag sa gilid. Dahil si Matt ay pribadong kilala bilang kapatid ni Nico, nakaugalian na rin ni Tate na tinatawag si Nico na Nico. Kasama ni Detective Kane si Captain Ryan at may iba pa silang mga kaso na ginagawa nila. May narinig akong tawag na may nangyari sa bar na ito, supposedly away, and I came out to check it out. Nakangiting sabi ni Tate. Ngumiti ng matamlay si Nico at sinabing, nagkataon lang iyon. Isa ako sa mga kasali na partido. May isang lalaki na nagngangalang dyan sa bar, kasama ang isang grupo ng mga lalaki, at pinagsama niya sila sa dalawang grupo. Isang grupo ang hamarang sa akin at hamarang sa akin. Ang ibang grupo ay hamarang upang harangin itong tatlong kaibigan ko at sinusubukang maging rogue. Napaka-cross din ng ugali, hindi ako tumigil, at tinuruan silang lahat ng leksyon. Natigilan si Tate saglit at sinabing, kaya nga ang nangyayari. So ano, dapat ba akong bumalik sa police station kasama mo para gumawa ng investigation statement or something? Tanong ni Nico. Nagmamadaling sabi ni Tate, no. May tiwala ako sa'yo Nico. Kung ibabalik kita sa pulis, puputulin pa rin ako ni Captain Ryan. Ang bar ay isang halo-halong bag, at sa palagay ko ay hindi alam ng mga punk na iyon ang kanilang ginagawa, at sinaktan nila si Nico, kaya dapat silang turuan ng leksyon. Oo nga pala, ay si Nico, you guys are getting ready to leave, right? Oo, naglalakad ka, tapos dumating ka. Sabi ni Nico. Ngumiti si Tate at sinabing, then Nico, you guys go ahead. Ako na lang ang bahala sa susunod. Si Nico ay hindi masyadong magalang at tumango, salamat, kung gayon. Napapaligiran siya ni Sally at mga lasing ang mga babae, at kailangan niyang magmadali para mabawi sila. Pagkatapos magpaalam kay Tate at sa iba pa, tumingin si Nico at nakitang tinutulungan ni Stella sina Sally at Kay. Natigilan siya at sinabing, si Mr. Tom at Miss Martino ay lasing. Ako, hindi ako lasing, medyo nahihilo lang, Nico, hindi mo minamaliit ang mga tao. Agad namang sinagot ni Kay, pero sa pagtingin sa kanya ng ganoon, nahulaan niyang hindi na siya makatayo. Si Sally naman, hindi siya nagsalita, dahan-daang nakapikit ang isang pares ng magagandang mata. Siya ay uminom ng marami ngayong gabi at samuka minsan sa banyo. Pagkatapos mag-walkout sa oras na ito, ang mga epekto ng alak ay napunta sa kanyang ulo at siya ay medyo lasing at disoriented. Nakatira si Miss Martino sa Oxford University at maaaring ibalik. Ngunit paano si Mr. Tom? Tanong ni Nico. Nagpalipis ng gabi si Sally sa lugar ni Kay, ipadala silang lahat sa lugar ni Kay. Ibinuka ni Stella ang kanyang bibig, pagkatapos ay sinabi, nagmaneho ka ba? Dadalhin namin ang kotse mo kung gagawin mo. Ipaparado ko rito ang sasakyan ni Sally at babalik ako bukas para kunin ito. Nagdadrive ako papunta dito. Tara, ihahatid ko muna sila pabalik sa Oxford University. Sabi ni Nico sabay tango. Tumingin si Stella kay Nico na haantong sa daan, hindi siya natawa, naiinis na sabi, hindi ka pwedeng magbigay ng kamay ah. Kailangan nilang dalawa na hawakan ko ito. Hawak mo si Sally. Tumawa si Nico sa kahihiyan at sinabing, tingnan mo ako, nakalimutan ko ang lahat tungkol dito saglit at hindi ko napansin ang problema, ang masama ko. Umakyat si Nico at inabot ang kanang braso ni Sally sa kanyang balikat, habang ang kaliwang kamay naman ay pumulupot sa baywang ni Sally, na sinasabing isang balingkinitang baywang na sobrang lambot, na may kaakit-akit na pagkalastiko sa loob. Sa sandaling hinawakan niya ang katawan ni Sally, bahagyang natigilan ang mukha ni Nico, na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng mga sandali na tumakas siya kasama si Sally sa Amazon rainforest. Sa oras na iyon, madalas niyang hinihila ang kamay ni Sally pasulong, at mas madalas kaysa sa hindi, diretso itong tumakbo sa likod nito, ngunit sa oras na iyon ay nakatuon siya sa pakikipaglaban at kaligtasan, ngunit talagang hindi maingat na maranasan ang pakiramdam ng pisikal na pakikipag-ugnay kay Sally. Huminga ng malalim si Nico at pinigilan ang kakaibang pakiramdam na bumaha sa kanyang puso habang tinutulungan niya si Sally at naglakad patungo sa kanyang Paramount Marauder. Batid ni Nico na matapos niyang tulungang makatayo si Sally ay halos malata ang buong katawan ni Sally sa kanyang katawan kaya naman nanigas siya ngunit hindi niya iyon inisip, naisip lang na ito ang dapat maging reaksyon ni Sally sa pagkalasing.
Talagang lasing si Sally, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na uminom ng napakaraming alak, nahihilo ang buong ulo, ngunit malinaw pa rin ang kanyang kamalayan, at hindi lasing hanggang sa hindi alam ang hilaga at timog. Kaya, alam niyang hawak na ni Nico ang kanyang katawan, ngunit alam din niyang inabot ni Nico ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagkasuklam, bagkus ay naranasan niya ang matagal nang nawala na init at solidong pakiramdam. Gaya noong siya ay nasa kagubatan na iyon na puno ng krisis, ang pinakamainit at pinakamatibay na pag-asa na naramdaman niya ay si Nico sa kanyang tabi. Kaya naman, natural na hindi sinasadyang sumandal ang buong katawan niya sa katawan ni Nico pagkatapos niyang tumayo. Sa oras na ito, talagang umaasa siya na ang kalsada sa ilalim ng kanyang mga paa ay maaaring mas mahaba, upang ang mainit at solidong pakiramdam ay maging mas permanente. Pahina 166 ang paglalasing ay nakakapukaw. Hindi alam ni Nico kung ano ang iniisip ni Sally sa ngayon, iniisip na lang niya na lasing si Sally. Lahat ng mga paraan patungo sa harap, ngunit din ipaalam sa kanya remembered sa Amazon rainforest sa buhay at kamatayan ng babaeng ito, ang lahat ng mga paraan upang patakbuhin ang labanan, ngunit din ng maraming mga damdamin. Sa kalaunan, lumakad si Nico sa Paramount Marauder at binuksan ang pinto. Dahil napakatangkad ng mandaragit at nakapikit ang mga mata ni Sally, imposibleng sabihin na kaya niyang mag-isa paakyat sa sasakyan. Walang pakialam si Nico, binuhat si Sally sa baywang, tinapakan ang mga pedal ng sasakyan at saka umakyat sa backseat at inilagay si Sally sa backseat. Ay nalalayan din ni Stella si Kay na lumapit, tumingin siya kay Nico sa sasakyan at hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, Mr. Magnus, hindi ka panipaniwala na makakakuha ka ng plaka para sa kotseng ito at ida-drive mo pa rin ito sa loob ng lungsod. Ngumiti ng matamlay si Nico at sinabing, nakita ko lang din ang tibay nitong sasakyan. Anyway, hindi ko na kailangang mag-abala tungkol sa mga maliliit na bukol at pasa sa pangkalahatan. Ito ay matibay, kaya iyon ang dahilan kung bakit gusto kong magmaneho nito. Hindi nakaimik si Stella at sinabing, iyong sasakyan sa syudad, not to mention the small bump, even a big collision safe din. Ngunit ang mga sasakyan ng ibang tao ay kailangang mag-ingat. Ngumiti si Nico at tinulungang isakay din si Kay sa sasakyan. Pumasok na rin si Stella sa backseat at inalagaan si Sally at si Kay sa tabi niya. Malaki ang sasakyan, napakaluwag ng upuan sa likuran, kahit na may ilang lasing na si Sally at si Kay ay maaaring nasa likurang upuan ng upuan upang mahiga. Pinaandar din ni Nico ang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa direksyon ng Oxford University. Malamig ang simoy ng hangin sa gabi. Si Nico mismo ay hindi masyadong lasing, at dumating siya sa bar na may kaunting inumin lang. Mr. Magnus, hindi ka naman dating nasa security business, di ba? Biglang tanong ni Stella sa backseat. Tumawa si Nico at sinabing, hindi. Unang beses na makipag-ugnayan sa industriyang ito. Ngunit gawin ang isang linya ng pag-ibig, sa tingin ko ang industriya ng seguridad ay napakahusay din. Kahit anong industriya ka, basta't makaramdam ka ng kasiyahan mula rito, ito ang tamang industriya para sa iyo. Sabi ni Stella. Iyan ay isang magandang punto. Ngumiti si Nico. Nico, ikaw? Mas mababa ka sa. Kung ano ang gagawin ng isang linya ng pag-ibig, ikaw, idagdag mo sa gulo. Alak, gusto kong uminom, gusto kong ibuhos ang bastard na ito. Sa puntong ito, biglang nagsalita si Kay, at ang kanyang pananalita ay tila hindi magkatugma, tila lasing. Lasing pa talaga si Miss Martino. Stella, buksan mo ang ilang mga bintana upang magpahangin bago siya at si Miss Tom ay malasing at mawala ng hininga. Sabi ni Nico. Ngumiti si Stella at sinabing, hindi ko nakikita na medyo matulungin ka. Haha, as a roughneck. Nakakatuwang pakinggan si Stella na nagsasabi ng ganyan. Tumawa si Nico. Bumilis ang sasakyan hanggang sa Oxford University, diretsyong nagmaneho si Nico patungo sa Bamboo Residence at tuluyang ipinarada ang sasakyan sa harap ng courtyard ng Bamboo Residence. Binuksan ni Nico ang pinto nang huminto ang sasakyan at napansin niyang pantay-pantay ang paghinga ni Sally at talagang tulog sa loob ng sasakyan, tila lasing ito. Sa pagtingin sa katangi-tanging, maganda, walang bahid na mukha ni Sally, hindi maiwasan ni Nico na makaramdam ng habag at pag-aalaga. Si Sally ay tinarget ng Night Shadow, at hindi ko alam kung magkakaroon pa ng anumang panganib sa likod. Kung gusto mo talagang makatagpo ito, natatakot ako na wala kang magagawa tungkol dito, tama ba?
Binuhat ni Nico si Sally palabas at nakita ni Stella ang susi ng bahay mula sa satchel ni Kay, binuksan ang pintuan at tinulungan niya si Kay sa loob habang binubuksan ang ilaw ng kwarto. Pumasok si Nico kasama si Sally sa kanyang mga bisig, at hindi ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa bahay ng magandang punong guro, na umaagos ng isang magaan at eleganteng halimuyak, na nagpapahinga sa mga tao at masaya, at ang kaayusan sa loob ay napakaganda, at ito ay malinis na malinis. Binuhat ni Nico si Sally patungo sa isang malaking kama sa loob ng bahay at inihiga siya dito. Pagkatapos, bigla niyang napansin ang ilang mga pijama at sinturon na nakakalat sa kama, tiningnan niya ang napaka-sexy na kapansin-pansing mga sinturon, medyo kakaiba ang kanyang mukha, naalala ang unang araw sa Bamboo Residence sa likod bahay upang makita ang beauty principal na nagpapatuyo ng lahat ng uri ng maliliit. Underwear malaking takip, ang hangin fluttering eksena ay gumagawa sa kanya lubhang impressed. Bumalik ka sandali. Aayusin ko sila para makapagpahinga. Kailangang tanggalin ang mga damit na suot nila para mas komportable silang matulog. Sabi ni Stella. Kaya ko rin yan. Napaisip si Nico, pero kahit makapal ang balat niya, nahihiya siyang magsalita ng mga ganoong salita, kaya tumango siya at sinabing, okay. Punta muna ako sa kwarto ko. Nakatira ako sa katabing bahay, kaya kung may kailangan ka, maaari kang pumunta sa akin. Tumango si Stella. Agad na lumabas si Nico, isinara ang pinto ng bahay gamit ang kanyang kamay, at naglakad patungo sa bahay na kanyang tinutuluyan. Bumalik si Nico sa kanyang bahay, pagkatapos ng ilang mga kamay sa bar, ang kanyang katawan ay muling nababalot ng pawis, not to say na nabahiran din ng isang layer ng dugo. Pumasok siya sa banyo at muling naligo. At kahit papaano, habang naliligo ay hindi niya maiwasang isipin si Sally sa kanyang isipan. Kung tutuusin, kung talagang punong-puno ng drama ang I Think About This Life, kung hindi ko sinamahan ang magandang principal sa Bowenia Villa para mag-dinner, hindi ko makikilala si Sally. Iniisip niya kung inayos ni Old Mr. Pepper na magtrabaho siya bilang security guard sa Oxford University, alam niyang nasa Oxford si Sally. Ang totoo ay wala na siyang paraan para malaman ngayon, maaari na lang niya itong itanong sa ibang pagkakataon kapag nagkaroon na siya ng pagkakataong makilala muli si Old Mr. Pepper. Wow! Umagos ang tubig, at nagbanlo ng husto si Nico. Pagkatapos maghilamos, nagpatuyo siya at itinulak ang pinto palabas sa kanyang pantalon. Itinulak ni Nico ang pinto ng banyo, humihinga ng mahinang sigaw ng digmaan. Gayunpaman, pagkaraan lamang ng paglalakad palabas, biglang natapos ang kanyang kanta, at ang kanyang buong katawan ay nanigas at tumayo ng tuwid, na may bakas ng pagkagulat na nakasulat sa kanyang mukha. Nakita niya talaga na minsan ay naglakad na nga si Stella sa loob ng bahay niya at nakaupo sa sopa. Stella matatitig natural din patungo Nico tumingin sa ibabaw, sa ilalim ng isang hitsura, siya nakaakit-akit jade mukha ay hindi maaaring makatulong ngunit tinted na may isang pahiwatig ng pula. The reason is that Nico came out wearing a red pants all over his body, and damn it, this guy don't know if he was thinking of Sally or thinking about some inappropriate images when he was in the shower. Nakakahiya naman. Hindi akalain ni Nico na susulpot si Stella sa kwarto niya, talagang kailangan niyang magbalot ng bath towel or something bago lumabas. Ngayon ay talagang nasa dilema siya. Babalik sa banyo. At sa gayon, ang mga kahihinatnan ay maaaring isipin. Stella, kailan ka nakarating dito? Natawa si Nico at sinubukang pagaanan ang awkward na atmosphere kung hindi sila nag-uusap, nakakahiya talaga ang sitwasyon at laging may kakaibang pakiramdam. Pahina 167 pamilya ng sinaunang ermita. Bumalik na rin sa katinoan si Stella, at nagmamadaling nawala ang titig sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandali ng pag-iwas ng tingin ay tila bahagyang bumaba ang sulok ng kanyang mga mata. Ang maaliwalas na sulyap na ito ng paggalaw ay tila napakatago, ngunit pagkatapos ng isang sulyap, siya na mukha ng Jade ay tila lumalim ng kaunti ang pamumula. Pinaayos ko na sina Sally at Kay, at mahimbing silang natutulog, kaya lumabas ako. Nang makita kong bukas ang pinto ng bahay mo, pumasok ako. Nagsalita si Stella, at kalmado ang tono niya. Sa karagdagan, Stella's kapanahunan at karanasan, siya ay nakakita ng isang pulutong ng mga malalaking bagyo, natural ay hindi sa isang maliit na batang babae bilang napahiya sa pakiramdam na mumula. Masarap matulog, at matulog hanggang bukas kung kailan maubos na ang kanilang alak.
Nagsalita si Nico, at habang ginagawa niya iyon ay pumunta siya sa isang upuan sa harap niya at kinuha ang beach pants na nasa ibabaw pa rin at isinuot, at nagsuot ng tank top bago siya nagkaroon ng magandang pakiramdam na harapin si Stella. Kinuha ni Nico ang pakete ng sigarilyo, tumingin kay Stella at nagtanong, gusto mo? Ngumiti si Stella at sinabing, sige, maraming salamat. Ngumiti si Nico, lumapit at inabot kay Stella ang isang sigarilyo, sinindihan ito para sa kanya at siya mismo ang humihit-hit ng sigarilyo. Gabi na, at si Stella ay hindi magpapahinga. Tanong ni Nico. Stella Sandalwood bibig bahagyang huminga ng isang subo ng usok, nagkakalat at usok ay ang kanyang jade mukha na sumasalamin sa kaakit-akit, sinabi niya, ako ay dumating upang mahanap ka ng eksakto para dito. Kung hindi ka tatutol, ipadala mo ako pabalik. Malayo rin ito sa entrance ng school, tinatimad din akong mag-walk out. Maliit na bagay lang. Tara na, ihahatid muna kita pa uwi. Nakangiting sabi ni Nico. Salamat kung gayon. Natawa si Stella. Nag-walk out sina Nico at Stella at pagkatapos makapasok sa Paramount Marauder, pinaandar ni Nico ang kotse at humarurot palayo. Stella, saan ka nakatira? Abysmal Lake Mansion District doon. Hindi ko talaga alam ang lugar na ito, nakarating lang ako sa Oxfire ng maikling panahon. Okay lang yan, sundin mo ang navigation na ito. Ngumiti si Stella, kinuha ang kanyang telepono, binuksan ang navigation at pagkatapos ay pumasok sa lokasyon ng kanyang bahay, at pagkatapos ay inilagay niya ang telepono sa gitna ng kotse at hinayaan si Nico na magmaneho kasama ang mga tagubilin sa pag-navigate. Ang Howard family ay itinuturing na napakalakas sa Oxfire. Marahil ang isang The Howard family lamang ay hindi nakakatakot, ang nakakatakot ay ang kapangyarihan sa likod ng The Howard family. Napatingin si Stella kay Nico at biglang sinabi. Natigilan ang mukha ni Nico, hindi maintindihan kung bakit biglang nagkwento si Stella tungkol sa The Howard family. Ang Jaden na iyon, ang pinakamatandang miyembro ng The Howard family, ay umibig kay Sally sa mahabang panahon ay kilala ng marami sa matataas na klase ng Oxfire. Pero palagi siyang tinatalikuran ni Sally. Patuloy ni Stella, ngayong gabi, ang iyong pagsabog ay isang ganap na kahihiyan para kay Jaden. Para sa isang pamilya na pinahahalagahan ang mukha higit sa lahat, ito ay isang bagay na hindi lamang lulunukin ni Jaden kundi ng The Howard family. Naunawaan din ni Nico sa puntong ito na inaalerto siya ni Stella sa paghihiganti ng The Howard family. Mula sa sinasabi ni Stella, maaari bang may iba pang puwersa sa likod ng The Howard family? Tanong ni Nico. Ang Carovia ay may kasaysayan ng ilang libong taon at may napakaluma at mahiwagang angkan na umiiral. Ang mga sinaunang at mahiwagang pamilyang ito ay masasabing lihim na kumokontrol sa maraming yaman at linya ng buhay ng bansang ito, ang mga sinaunang pamilyang ito ang tunay na mga behemoth. Ngunit ang mga sinaunang pamilyang ito ay karaniwang hindi lumilitaw, ngunit sa madilim na kontrol, alamin na ang mga sinaunang pamilyang ito ay napakakaunting umiiral. Nagsalita si Stella, pagkatapos ay sinabi, kaya, ang mga pamilyang ito ay madalas na tinatawag na mga sinaunang nakatagong pamilya. Sinaunang kumakatawan sa sinaunang, minana sa daan-daang taon, isang malalim na pamana. Tinatago ay kumakatawan sa nakatagong mundo, nakatago sa likod ng mga eksena, hindi kilala. Kaya nga tinawag silang mga sinaunang nakatagong pamilya. Ibig sabihin, ang pamilya Howard ay mayroong sinaunang nakatagong pamilya sa likod nila. Tanong ni Nico na bahagyang nanliit ang tingin sa mga mata. Tumango si Stella at sinabing, good. Sa katunayan, ang The Howard family ay isang sinaunang nakatagong pamilya na lihim na sumusuporta. Pero kung anong ancient hidden family, hindi ko alam. Ang anumang sinaunang nakatagong pamilya ay lubhang nakakatakot, kaya kailangan mong mag-ingat. Ang sinaunang nakatagong pamilya. Bahagyang nanliit ang tingin sa mga mata ni Nico, bahagyang ngumiti, at sinabing, okay, I get it. Magpapansin na lang ako in the future. Tumingin si Stella kay Nico, nakita niya ang masayang mukha ni Nico na walang pakialam, mukhang kalmado at nalilito, mukhang walang pakialam. Medyo nagulat ito nang maramdaman niya na talagang lalo itong hindi tinatabla ng lalaking ito. Dahil naramdaman niya na ang walang pakialam na saloobin ni Nico ay hindi pagmamataas, ngunit isang pagpapakita ng lubos na tiwala sa sarili na nagmumula sa kanyang sarili, isang uri ng bagamat isang tao ang nagpapatuloy, ang 1,000 hukbo at mga kabayo ay walang takot din na pangingibabaw. Dahil dito ay mas naging curious si Stella sa kanyang nakaraan. Nakikita niya na ang pagkakakilanlan ni Nico ay hindi kasing simple ng isang security guard. Abysmal Lake Mansion District.
Ang lugar na ito ay itinuturing na isa sa mga pinakaprestihiyoso at mayayamang lugar sa Oxfire. Ang katotohanan na nakatira si Stella dito ay sumasalamin sa kanyang katayuan mula sa gilid, at tiyak na siya ay isang marangal na tao sa Oxfire. Sa wakas ay inihinto ni Nico ang sasakyan sa harap ng isang bahay ng isang pamilya, nagmaneho siya hanggang doon habang tinuturo ang nabigasyon, pinabagal niya ang sasakyan sa paghinto at hinayla ang handbrake bago tumingin kay Stella at sinabing, "Stella." Pagtingin niya, nagulat siya nang makitang tulog na si Stella. Hindi niya maiwasang hindi matigilan, isipin ng tungkol dito, si Stella ay umiinom din ng maraming alak, nakaupo sa kotse sa kapayapaan at tahimik na hindi rin maaaring labanan ang mga epekto ng malakas na alak na iyon, kaya matulog. Kailangan lang lumabas ni Nico ng kotse, binuksan ang pinto ng pasahero, inabot at niyugyog ang balikat ni Stella at sinabing, "Stella, Stella." Makalipas ang 2 beses na nanginginig, tuluyang nagising si Stella at dahan-daang idinilat ang isang pares ng magagandang mata, ngunit makikitang mabigat ang talukap ng mga mata nito at parang antok na antok. "Stella, nakarating na kami sa pwesto mo. Hindi ko alam kung may tao pa sa bahay mo, kaya kakatok ako sa pinto at tatawag ako ng isang tao para lumabas at ihatid ka." Tanong ni Nico. "Nandito na tayo," nagsalita si Stella, at nagpatuloy siya, "Ako lang ang nakatira dito, kaya pagbuksan mo muna ako ng pinto ha. Narito ang susi." Kinuha ni Nico ang mga susi at naglakad para buksan ang iron siya na pinto sa harapan, at pagkatapos ay sumakay siya muli sa kotse at pinaandar ito sa harapan ng bilya at ipinarada ito. Pinatay ni Nico ang kotse at bumaba, binuksan ang pinto ng pasahero at sinabi kay Stella, "Stella, hayaan mo akong tulungan kang pumasok. Nasa likod ba ang dulo?" Medyo namula na sa kalasinggan ang mukha ni Stella habang tumango at sinabing, "I guess so, medyo nahihilo." Sa simula, ang alak ay napakalakas pagkatapos. Ngumiti si Nico at sinabing, "Mostly Stella, marami ka ring nainom." Habang nagsasalita kami, tinulungan ni Nico si Stella pababa. Stella posture tamad, plus ito predator chassis ay napakataas, kaya lumakad pababa ang mga paa ng pagkatisod, ang katawan ay di ng kaunti hindi matatag. Nakita ito ni Nico at walang kamalay-malay na humawak sa kanyang baywang at napahawak sa kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon ay tila hindi na makayanan ng buong maselang katawan ni Stella ang banayad na panginginig, ang bibig ng sandalwood ay tila nagbubuga ng mainit na hininga, ang buong katawan ay tila lalong nanlalambot at nanghihina, halos lahat ay nakahiga sa katawan ni Nico. Pahina 168, Mature Woman Style. Tulad ng isang hinog mula sa loob hanggang sa labas ng pinakamahusay na mature na kababaihan, malamig na nakahiga sa kanilang sariling katawan, ang hindi inaasahang aroma ay may nakamamatay na mapang-akit na kapangyarihan. Unang naramdaman ni Nico ang isang pagsabog ng malambot na haplos na dumaan, pagkatapos ay ang mapanuksong halimuyak sa mga butas ng ilong, na naging dahilan upang siya ay palihim na huminga ng malalim, na nagpatigil sa katangahan. Ramdam na ramdam ni Nico na mayaman ngunit balingkinitan ang baywang ni Stella, at iba ang pakiramdam na dulot nito sa kagandahang tulad ni Sally o Kay, ngunit totoo rin ito sa puso. Kung si Kay at Sally ay nakasabit sa sanga ay hinog na hilaw na prutas, kung gayon si Stella ay isang ganap na hinog na peach, bawat pulgada ng katawan ay naglalabas ng nakamamatay na puwersang mapang-akit, ang alindog ng isang mature na babae ay si Kay at si Sally ay wala. Lalo na nang medyo hindi makatayo si Stella, nanlambot ang katawan at natamba, at ang malaki at mabangis niyang piraso ay idinikit sa katawan ni Nico, na hindi maiwasang bumilis ang tibok ng puso ni Nico. "Stella, mag-ingat ka, malapit na tayo." Ibinuko ni Nico ang kanyang bibig at naramdaman na lang na ang maikling paglalakbay na ito ay isang tunay na pagsubok. Sa bawat oras na ganoong sandali, hinahangaan niya ang kanyang sariling lakas, para sa ibang mga lalaki, ay maaaring hindi makapagpigil at gumawa ng ilang hindi pangkaraniwang mga aksyon. Naglalakad papunta sa security door ng bilya, binuksan ni Nico ang pinto gamit ang susi at tinulungan si Stella sa loob. Binuksan ni Nico ang mga ilaw ng bilya, ang buong bilya ay napakalawak, ang dekorasyon ay napakahusay din, na nagpapakita ng isang pakiramdam ng kasiningan, kaya ito ay napakaganda rin. Tanging ang malaking bilya na ito, ngunit isang malamig at malinaw na pakiramdam, halatang kawalan ng kasikatan. Ito ay normal, ang isang taong nakatira sa isang malaking bilya, natural na magmukhang napakalamig. Hindi kaya single pa rin si Stella. Hindi maiwasang mapaisip ni Nico. Ay nalalayan niya si Stella sa couch sa sala at pinaupo si Stella.
Pagkaupo ni Stella ay napakataas ni Nico na kitang-kita sa kanyang mga mata ang malalim na cleavage sa ilalim ng balot na damit na suot ni Stella. Kinikilig na naman siya. Sa lahat ng magagandang babae na nakilala niya sa Oxfire, sina Taylor at Kay ang may pinakakahanga-hangang linya ng karera. Gayunpaman, kumpara kay Stella, mukhang mas maliit pa rin ito kaysa sa isa. Ito ay kahit na, ngunit Stella din Jade kaakit-akit, ang kanilang sariling lasa ng kapanahunan, lalo na sa ilalim ng rendering ng isang bahagyang pagkalasing, na nakamamatay na mapang-akit na puwersa ay mas nakatutok sa krimen. Hindi napigilan ni Nico ang kanyang sarili, ang mga mata na mahirap mula sa mga puting bulaklak ay hindi makita ang ilalim ng malalim na uka sa likod, ay nagsabi, Stella, hayaan mo akong buhusan ka ng isang basong tubig na maiinom. Sabi ni Nico na lumingon sa paligid at may nakita siyang water fountain sa gilid, lumapit siya at kumuha ng tasa at kumuha ng isang basong mainit na tubig. Salamat! Ibinuka ni Stella ang kanyang bibig, at humigop siya ng tubig pagkatapos tanggapin ang baso. Ang dayuhang alak ay may malakas na aftertaste, ngunit hindi ito nagiging sanhi ng labis na sakit ng ulo. Mas mabuti kung may kaunting pahinga. Sabi ni Nico. Alam ko, wala namang masama sa akin, nakatulog lang ako bigla habang nakasakay sa kotse. Ngumiti si Stella at nagpatuloy, I'm really sorry, it's a big night, but I let you drive me back. Napakabait ni Stella. Pagkatapos, magpahinga ka muna. Babalik muna ako. Sabi ni Nico. Hindi talaga magandang manatili sa bahay ng babae sa ganitong oras ng gabi. Sige, bumalik ka muna. Talagang pinahahalagahan ko ito ngayong gabi. Napangiti si Stella. Tumango si Nico at tumalikod para maghanda para tingnan, tumingin siya kay Stella na handang bumangon para makita siya, ngumiti ito at sinabing, Stella hindi mo na ako kailangan paalisan. Umupo ka na lang muna at magpahinga. Ngumiti ng matamis si Stella at kumaway kay Nico. Lumabas si Nico, isinara ang pinto sa likod niya at sumakay sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Pagkaraang dumating ang tunog ng pag-alis ng sasakyan, nakita niya talagang tumayo si Stella, sa pagkakataong ito ay tila wala siyang kalahating senyales ng kalasinggan, pumunta siya sa pinto, binuksan ang pinto, tinitingnan ang malayong figure ng sasakyan, hindi niya maiwasang bumulong. Pwede ba siya? Siya kaya talaga ang taong iyon? Kung talagang ang taong iyon, kung gayon ang dati kong pag-aalala ay kalabisan. Sa halip dapat akong mag-alala tungkol sa The Howard family, sa pamilyang Chen at sa kanila. Kung talagang dragon ka, lagi kang babangon at ibababa ang tingin mo sa mundo. Nico, I am looking forward sa performance mo in the future, let me verify if you are the one or not. Ang mga mata ni Stella ay kumislap ng kakaibang tingin nang maalala niya ang pag-alalay sa kanya ni Nico na lumabas ng sasakyan at pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, at isang kakaibang pakiramdam ang bumaha sa kanyang puso na hindi naranasan sa loob ng maraming taon. Maaga kinaumagahan. Maagang nagising si Nico, gabi na mula nang makabalik siya kagabi, pero nasa isip pa rin niya na bibigyan niya ng military training ang mga bagong estudyante, kaya maaga siyang nagising. Naghilamaw si Nico, nagpalit ng damit at lumabas, balak niyang pumunta sa cafeteria para kumain ng almusal bago pumunta sa playground. Pagkalabas ng pintuan, hindi niya namamalayang tumingin siya sa katabi niyang bahay at nakita niyang nakabukas ang pintuan ng bahay, natigilan ang mukha niya na gising ba sina Kay at Sally. Matapos siyang makita, isang ngiti ang lumitaw sa malinis, mala-jade na pisngi ni Sally at sinabi niya, gising ka na. Hindi ka pa nag-aalmusal di ba? Ako, nakapagluto na ako ng almusal, halika na at kumain. Lasing ka kagabi, bakit hindi ka magpahinga ng konti? Gumising ka ng maaga para mag-almusal. Nagtatakang tanong ni Nico. Bahagyang namula si Sally, nagngingit siya at sinabing, kayo naman ni Stella ang nagpabalik sa amin ni Kay kagabi di ba? Maraming salamat talaga. Nakaugalian kong gumising ng maaga, at wala akong ganang matulog pagkatapos kong magising, kaya nagluto ako ng isang kaldero ng lugaw, kaya't halika at kumain. Sasabihin na sana ni Nico na pupunta lang siya sa cafeteria at kakain ng kung ano-ano, ngunit pagkatapos niyang matamaan ang umaasang tingin ni Sally, nilunok niya ang mga salitang nasa labi niya at sinabing, okay, then I'll make myself at bahay. Bahala ka. Agad namang ngumiti si Sally, puno ng tuwa ang mukha. Lumapit si Nico at naglakad papasok nang makitang nakahiga pa rin sa kama ang magandang principal, tila hindi bumabangon. Hindi pa gising si Miss Martino.
Natigilan si Nico, hindi ito maganda kung makalabas ang mga salita, nakahiga pa rin si Kay sa kama, siya bilang security ng paaralan ay talagang pumasok, natatakot ako na talagang hindi malinaw ang salita. Ah! Marahas ang sigaw ng alarma, si Kay pala ang nasa kama, talagang nagising na siya, ngunit nanatili sa kama at hindi bumangon, at pagkatapos lamang niyang marinig ang boses ni Nico ay napagtanto niya na ang lalaking ito ay talagang pumasok sa kanyang bahay. Sus! Nakapijama pa ako, okay. O yung tipong napakalantad. Bakit pumasok ang moldite na ito nang walang hiya? Pahina 169 na sali-isip. Sandaling hindi nakaimik si Kay na nakahiga pa rin sa kama at nagmamadaling ibinalot ang isang manipis na kubrekama at ibinalot ito sa kanyang katawan. Kaninang madaling araw, ang bastos na ito ay talagang pumasok sa kanilang sariling bahay, habang siya ay nakahiga pa rin sa kama, ang ganoong eksena ay medyo hindi karaniwan at napahiya. Sumabog ang galit sa puso ko at hindi ko maiwasang magtanong, Nico, bakit ka pumasok? Sinong nagpapasok sa'yo sa bahay ko? Medyo nahiya din si Nico. Bahay ng isang solong babae, ang babaeng ito ay amo din nila, madaling araw diretso sa, pero nabangga din ang maganda nilang tindig na amo na tamad na nakahiga sa kama, palitan mo kung sino ang magagalit ah. At parang malabo pa rin, di ba? Kung ang salita ay lumabas, natatakot ako na magdudulot ito ng ilang hangin at alingawngaw. Miss Martino, hindi ko alam na hindi ka pagising. Bakit hindi muna ako lumabas? Sabi ni Nico. Hindi, nagsalita si Sally, pagkatapos ay tumingin kay Kay at sinabing, Kay, ako ang nagpapasok sa kanya. Naghanda ako ng almusal at nakita ko siyang tumayo at pinapasok siya para mag-almusal. Napabuntong hininga si Kay at sinabing, sinasabi ko Sally, paano ka gumising ng maaga para magluto ng almusal at gisingin ako para lang maibigay sa lalaking ito ng kusa. Akala ko nagluto ka ng almusal para bumangon na ako at makakain na. Muling namula ang pisngi ni Sally sa sinabi niyang, syempre may bagay din sa iyo. Magluluto ako ng marami, okay. Ngunit paano mo inaasahan na babangon ako kapag nandito ang lalaking ito? Walang ngiti na sabi ni Kay. Walang pakialam si Sally at sinabing, malapit ka nang maubos ang lugaw mo. Hindi ba kailangan niyang gumising ng maaga at pagkatapos ay pumunta sa pagsasanay sa militar para sa mga bagong estudyante? Kung nahihiya kang bumangon, maghintay ka lang. Pagdating sa mga ganyang girlfriend, sabi ni Kay na tulala siya at hindi alam ang sasabihin. Sa mga inuman kagabi sa Club Jade, nakausap na ni Sally si Kay tungkol sa sitwasyon ni Nico at nalaman niyang kasalukuyang nagtatrabaho si Nico hindi lamang bilang isang security guard sa Oxford University, kundi bilang isang part-time na instructor sa pagsasanay sa militar. Dahil dito, alam niyang maagang gigising si Nico. Maaga rin siyang gumising kaninang umaga para ihanda ang kanyang almusal. Habang nagsasalita si Sally, hinailan na niya si Nico sa mesa, kung saan nakahain ang isang bowl ng lean celery congee. Nico, kumain ka na. Kailangan mong pumunta sa pagsasanay sa militar para sa mga bagong estudyante mamaya. Ibinuka ni Sally ang kanyang bibig, isang pares ng umaalingawngaw na mga mata ng taglagas na matamang nakatitig kay Nico. Tumawa si Nico at sinabing, kung ganoon kakain muna ako. Siya ay naupo, kinuha ang isang kutsara at nagsimulang kumain ng congee, isang kagat down, ang kanyang mukha biglang isang kakaibang hitsura, halos hindi direktang samuka. Ang sinigang na karne ay maalat, hindi banggitin na may amoy ng nasusunog na paste, mahirap lamang lunukan. Ikaw ba mismo ang nagluto nitong lugaw? Tanong ni Nico. Oo, ano ang lasa? Tanong ni Sally na kumikislap ang mga mata habang nakatitig kay Nico, ang tingin na tila hinihintay ang sagot ni Nico. Humph! Malamig na bumantong hininga ang magandang prinsipal sa kama at sinabing, kontento na lang kayo, para makapaghanda ng almusal na ito, Sally ang aga-aga para bumangon. Nang bumangon siya, tinitigan niya ang oras at nagpakulo ng lugaw ng malapit na ang oras. Nakikita ko na sa wakas na Sally ito ay partikular para sa iyo na magluto ng lugaw, maaaring ito ay ang maalamat na almusal ng pag-ibig. Ha! Pumito ng mahina si Sally at namula ang tenga, hindi niya maiwasang mapatingin kay Kay at sinabing, Kay, ano bang pinagsasasabi mo ah? I just, hinatid kami ni Nico kagabi at nagising ako na wala akong tulog kaya naisipan kong magluto ng almusal, ano ang pinagsasabi mo? Nakangiting sabi ni Nico, well, ang sarap ng sinigang na ito. Medyo masarap. Talaga. Kaya dapat kumain ka pa. Napangiti si Sally.
Malapit nang maubos ni Nico ang mangkok ng lugaw, at pagkatapos nitong kainin, muli siyang maghain, nakita ito ni Sally at mabilis na sinabi, ihain ko ito para sa iyo. Masama talaga ang lasa ng lugaw, ngunit walang pakialam si Nico, kahit gaano pa ito kalala ay mas masarap pa ito kaysa sa mga ugat at ligaw na prutas sa gubat. Kapag siya ay nasa Dragon Shade, paminsan-minsan upang isagawa ang ilang pagsasanay sa kaligtasan ng buhay, karaniwang sa ilang lubhang malupit na kapaligiran upang patalasin ang kaligtasan ng buhay, sa ilang mga matinding kapaligiran, walang pagkain sa lahat, kung minsan kahit na kailangang kumain ng ilang mga reptilya o isang bagay. Sa paghahambing, ang sinigang na karne na ito ay itinuturing na masarap. Nang matapos ang pangalawang mangkok ng sinigang na ito ay sinabi ni Nico, muntik na akong mabusog. Pupunta muna ako sa playground para maghanda para sa military training ngayon. Aha! Tumango si Sally. Tumayo si Nico at tumingin kay Kay na nakahiga sa kama at hindi napigil ang sabihin ng may emosyon, ang cool ng pagiging leader, matutulog ka na. With that, dali-dali ding nag-walk out si Nico, baka mag-react si Kay ng matinding galit. Gaya ng inaasahan, natigilan muna si Kay, at pagkatapos niyang bumalik sa katinoan, namula siya sa galit at sinabing, Sally, ano ang sinabi ng bastard na iyon? Makinig, parang dapat sabihin ng subordinate sa superior. Napakasuklam ng bastos na ito. Sumakit ang ulo ni Sally at ang sabi niya, well, wala na siya. Dapat bumangon ka na rin. Bumangon ka na at maghilamos at sasamahan na kita ng almusal. Tinanggal ni Kay ang manipis na saplot at umupo mula sa kama. Kung si Nico ay pinalad na makita ang eksenang ito, tiyak na isang malaking nosebleed ito, at nakita na si Kay ay nakasuot ng manipis at halos transparent na sexy nightgown, isang kamangha-manghang makinis na katawan ay nakatago, ay maaaring ilarawan bilang isang mapang akit, kaya ang mga tao hindi maaaring tumigil. Ang dibdib ng mapagmataas ay nawala ng pagpigil pagkatapos ng kumpletong pagkakalantad ng buong larawan, ang pagtingin sa tila mas kahanga-hangang marilag. Sa kanyang kay bumagsak na gansa tulad ng postura, at sa sandaling ito ang maislan at tamad na sexy na katawan, sapat na upang gumawa ng adrenal hormone pagtatago ng sinumang tao sa estado ng kumukulo. Nico, ang bastard na iyon, ay isang bastard, hindi ko siya lilimutin ngayon. Si Kay naman ay mukhang galit na galit, bumangon at pumasok sa banyo para mag-toothbrush at maghilamos. Paglabas niya ay nakita niyang nilagay na ni Sally ang sinigang na karne sa mesa, kaya lumapit siya at umupo, kumuha ng kutsara at kumagit. Poof! Kumagit lang si Kay at hindi niya napigil ang iluwa. Tumingin siya kay Sally nang nanlalaki ang mga mata at sinabing, sabi ko, Sue, gaano karaming asin ang inilagay mo dito? At ang lugaw na ito ay malabo. Ha! Nagulat si Sally, nagsandok din siya ng subo ng lugaw para kainin, kapag maalat na talaga, pero mahirap ding lunukan, hindi rin niya napigilan ang pagluwa. Pero, bakit daw napakasarap niya, kumain din siya ng 2 bowl. Bulong ni Sally, natigilan, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng pagkakasala, ngunit may ilang hindi maipaliwanag na damdamin na dumadaloy sa kanila. Pahina 170, Sir. Girlfriend ni Magnus. Sa pangkalahatan, ang pagsasanay sa militar ay maaaring nakakainip at nakakapagod. Ngunit para sa mga batang babae ng ikatlong plate ng kumpanya, hindi nila naramdaman na ang pagsasanay sa militar ay nakakabagot at nakakapagod, sa halip ay inaabangan nila ang simula ng pagsasanay sa militar araw-araw, at nadama nila ang labis na kasiyahan sa proseso ng pagsasanay sa militar. Siyempre, ang pagdurusa at pagkahapo ay hindi maiiwasan, at ito ay isang kinakailangang karanasan sa paglago para sa kanila. Ngunit habang sila ay pagod, masaya sila dahil pakiramdam nila ay iba sila sa iba pang pangkat ng pagsasanay sa militar, at sila ay sinasanay ni Nico, na kilala bilang ang pinakagwapo at dominanteng security guard na nakita ng Oxford University. Pinatataas din nito ang kanilang pakiramdam ng psikolohikal na pag-asa. Dagdag pa sa kurso ng pagsasanay sa militar, paminsan-minsan ay humihinto para sa isang pahinga, ngayon at pagkatapos ay sasabihin ni Nico sa kanila ang ilang mga gawaing nauugnay sa pakikipagsapalaran, kabilang ang ilang matinding kapaligiran sa mundong ito, sabihin nating ang primeval rainforest, ang polar ice fields, ang Arctic lands, ang desyerto ng kamatayan, ang Jedi Canyon, sa ilang mga anekdota. Ang mga insight na ito ay hindi makikita mula sa mga libro, o online na paghahanap, ang tanging paraan upang ipakita ang gayong makatutuhanang karanasan
Ang mga anekdota na ito ay masasabing nakapagbukas ng mga mata ng mga batang babae ng ikatlong plate ng kumpanya, na nagpapaunawa sa kanila na ang mundo ay isang malaking lugar, at maraming mga lugar na hindi nila narating, at maraming mga tanawin na hindi nila na-appreciate. Kaya, kapag pinag-uusapan ito paminsan-minsan ni Nico, palagi silang nakikinig ng may malaking interes. Todo curious din tong mga babaeng only to think na security guard talaga si Nico. Paano ito higit na katulad ng isang explorer o isang eksperto sa kaligtasan ng kagubatan? Ang pagkakaroon ng napakaraming matinding lugar, ang mga insight na ito ay hindi pa talaga naroroon, na tiyak na hindi sasabihin. Balang araw, gusto kong sumama sa iyo upang tamasahin ang mga tanawin ng mga sinaunang rainforest, polar icefield at death desert. Biglang nagsalita si Claire, ang pares ng maganda na parang panaginip at malinaw na parang taglagas na tubig na mga mata ay nakatitig kay Nico. Ngumiti si Nico at sinabing, masarap magkaroon ng ganoong panaginip. Ngunit maghintay hanggang sa araw na maaari kang bumuo ng mga kasanayan upang mabuhay sa matinding mga lugar. Gagawin ko. Ngumuso si Claire at nagsalita sa matigas na tono. Tumawa si Nico, seryoso, hindi niya talaga sineseryoso ang mga sinabi ni Claire, dahil alam niya na ang mabuhay sa ganoong uri ng matinding lugar, ay hindi talaga kayang gawin ng ordinaryong tao. Okay, bumalik tayo sa pagsasanay sa militar. Ibinuko ni Nico ang kanyang bibig, tinipon ang plate ng mga batang babae, at nagpatuloy sa pagsasanay sa militar. Sa labas ng palaruan, hindi ko alam kung kailan tahimik na nakatayo ang isang magandang silhwete, isang casual na damit, na nagpapakita ng isang pakiramdam ng fashion at intelektual na kagandahan, nakatayo ng tahimik ay hindi nakikitang namumulaklak mula sa isang uri ng walang laman na orchid ng lambak tulad ng kagandahan ng mundo. Siya ay isang magandang tanawin sa kanyang sarili, at siya ay mas katulad ng isang magandang tao na lumalabas sa pagpipinta. Siya ay walang iba kundi si Sally, kanina pa siya dumarating, nakita si Nico ay nasa military training ng mga bagong estudyante, hindi siya nag-abala, nakatayo sa tabi upang manood. Tinitingnan ang seryosong ekspresyon ng lalaking ito sa mainit na araw, tinitingnan ang pagsasanay sa militar ng lalaking ito kapag nagtuturo ng tulad sa aklat-aralin na napaka-standard na poster, nakakita siya ng pamilyar na pakiramdam, o isang pagkakapareho iyon ay, bilang isang sundalo ng uri ng kabalintunaan at lamig. Sa pag-iisip tungkol sa umaga na uminom si Nico ng 2 mangkok ng lugaw, ang lugaw na iyon ay napakaalat, dagdag pa ngayon sa nagninangas na araw sa kanyang ulo upang bigyan ang mga bagong estudyante ng pagsasanay sa militar, tiyak na uhaw siya, tama. May bitbit siyang bag na may laman na ilang bote ng tubig, ngunit sa pagtingin kay Nico na nasa military training pa lang, hindi siya nag-abala. Siya ay talagang nagkasala sa kanyang puso at labis na napahiya, kadalasan ay hindi niya kailangang magluto ng kanyang sarili, isipin lamang ng personal si Nico upang gumawa ng almusal, ngunit napabayan ang kanyang sariling problema sa kasanayan sa pagluluto. Ito rin ang nagpa siyang gawin niya ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto sa hinaharap. At hindi ko alam kung sino ang nagsabi, para makuha ang puso ng isang lalaki, kailangan mo munang makuha ang tiyan ng isang lalaki. Ano bang problema ko? Nagsisimula ng magulo ang lahat. Namula ang pisngi ni Sally, at medyo namula siya sa alaala nito. Nakita ito ni Sally at pumunta sa mga babaeng nagsasanay. Nakita ng mga babae ng plate ng ikatlong kumpanya si Sally na naglalakad, at lahat sila ay hindi napigil ang mapasigaw sa pagkamangha, naramdaman lamang nila na si Sally ay naglalakad na parang isang banal na kapatid na bumababa sa lupa, napakaganda, ang uri ng kaaya-ayang kalangitan. Napakaganda na ng aura na nagmumula sa buto. Habang si Nico ay medyo nagtataka tungkol sa reaksyon ng mga babaeng ito, ang lamig. Nico! Isang magandang boses ang umalangaw sa kanyang likuran. Lumingon si Nico at natigilan ang mukha niya habang sinasabi, Mr. Tom. Anong ginagawa mo dito? Nauuhaw ka diba? Ako, bumili ako ng tubig, pwede mong inumin. Sumulyap si Sally kay Nico at sinabi sa malambing na tono. May tubig ako. Ngumisi si Nico. Kinagat ni Sally ang kanyang mga ngipin at sinabing, pasensya na talaga ang lugaw na niluto ko noong umaga ay talagang napakahirap kainin, pero bakit ka nagpatuloy sa pagkain? Malinaw na nakakausap mo ako. Ngumiti ng matamlay si Nico at sinabing, sanay na akong hindi nagsasayang ng pagkain. At saka, medyo maganda na ito kumpara sa maraming bagay. Ang pinag-uusapan mo ba ay tungkol sa mga ugat at ligaw na prutas? Hindi mapigilan ni Sally ang mapangiti.
Hindi sumagot si Nico sa paksa at sinabing, hindi talaga ito ang lugar para sa iyo. Mayroon akong pagsasanay sa militar na gagawin, at kung makita ako ni Miss Martino, maaari akong makasuhan ng catamaran at pagpapabeya, at pagkatapos ay malalagay ako sa problema. She dares. Sally subconsciously opened her mouth, and she whirled around with a smile and said, huwag kang mag-alala, wala rin siyang gagawin sa iyo. Dumating lang ako para makita ang pagsasanay sa militar at dalhan ka ng tubig. Maaari mong kunin ito. May something din ako kay kaya pupuntahan ko muna siya. Habang nagsasalita siya, inabot niya kay Nico ang isang plastic bag na dala niya sa kanyang kamay, at ang bag ay may ilang bote ng tubig, mineral water, inumin at lahat. Nag-alinlangan si Nico, ngunit kalaunan ay inabot niya ang bag at sinabing, okay, salamat ng marami kung ganoon. Napangiti si Sally, iwinagayway ang kamay kay Nico at sinabing, kung gayon, hindi na kita guguluhin sa pagsasanay mo sa militar, abala ka muna. Kasabay nito, umalis si Sally na may ngiti sa kanyang labi, ang kanyang mga yapak ay magaan sa daan, na nagpapatingkad sa magandang kalooban niya. Wow! Sir! Magnus, girlfriend mo ba ang magandang kapatid na ito? Napakaganda, simpleng Diyosa. Ang magandang kapatid na ito ay mas maganda kaysa sino man sa mga bida sa pelikula na nakita ko. Lalo na yung aura, sobrang ganda talaga. Sir! Magnus, ang galing mo talaga magkaroon ng girlfriend na ganyan. Parang walang chance ang mga tao. Pero nakita ko si Sir. Napakaganda ng kasintahan ni Magnus, kumbinsido din ako dito. Pagkaalis ni Sally, sumabog lahat ang mga babae sa playten ng ikatlong kumpanya, at bawat isa sa kanila ay hindi maiwasang mamangha sa labasan. Napakasakit ng ulo ni Nico, alam niyang ang relasyon nila ni Sally ay hindi naiintindihan ng mga babaeng ito, at anumang paliwanag sa oras na ito ay mapatlo kung ikukumpara. Ang tanging nagawa niya ay ang pagniwi at sabihin, ano ba ang pinagchichismisan ninyo? Anong girlfriend? Walang ganyanan. Pumili kayong lahat at ipagpatuloy ang inyong pagsasanay sa militar. Pagod na ako, ayoko na mag-practice, gusto ko nang magpahinga. Biglang ibinuka ni Claire ang kanyang bibig, namumula ang kanyang mga pisngi, at diretsyong umalis sa linya, naglalakad na umupo nang nakatungo ang kanyang mga paa sa lilam sa ilalim ng ilang puno, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang nakayukong mga binti, nakayuko, ang kanyang mukha ay nakabaon ng malalim. Tila ito ay dumanas ng matinding paglala.